Nitong linggo ay sumiklab na naman ang matinding tensyon sa West Philippine Sea matapos bombahin ng mga water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga vessel ng Pilipinas na papunta sa Nasa Ayungin Shoal upang magsagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. At dahil sa pangyayaring ito, nagsagawa ang gobyerno at mga sibilyan ng tinatawag nilang Christmas Convoy na binubuo ng nasa 40 mga fishing vessels, 2 civilian vessels na magdadala ng supply at mga miyembro ng media, at nasa 3 barko ng Philippine Coast Guard upang magsilbing escort sa nasabing convoy. Ngunit napilitang ikansila ang kanilang pagpunta sa Ayungin Shoal at napagdesisyonan na bumalik na lang sa Palawan matapos nagkaroon na naman ng panibagong pambubuli ang China sa ating mga puwersa sa West Philippine Sea at mapanganib na upang ituloy pa ang paglalayag ng kanilang convoy. Base sa inilabas na video ng Philippine Coast Guard, makikitang binangga ng mga vessels ng China Coast Guard ang ating mga supply boats na papunta sa Ayungin Shoal at winoter cannon ng ating mga BFAR vessels na nagdulot ng pagkasira sa equipment at makina ng naturang vessel. Kinondina naman ng Philippine government ang patuloy na agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea at tinulit muli ang kanilang statement na dagdagan ng pondo ng Philippine Coast Guard. Matatanda ang sinabi noon ni Senator Juan Miguel Zubiri na ililipat nila ang pondo mula sa ibang ehensya papunta sa Coast Guard at ating hukbong sindatahan upang suportahan ang pagdepensa sa ating territorial waters. Naglaan din ng karagdagang 10 billion pesos ang gobyerno para sa pagdepensa ng West Philippine Sea sa susunod na taon, ngunit sa aking opinyon lamang, napakaliit ng 10 billion pesos na ito kung pagbabasehan ang ipinapakitang pagbabanta sa seguridad ng ating mga katubigan at sana'y madagdagan pa ito bago matapos ang taon. Kinondina din mismo ng ating Pangulo ang mga nangyaring insidente, pati na rin ng ating mga kaalyadong bansa, katulad na lang ng Japan, South Korea, European Union at lalong-lalo na ang Estados Unidos na nagbigay mismo ng babala sa Chinese government. Ngunit walang mangyayari kapag puro pagkondina lamang at puro kritisismo sa China ang gagawin ng ating gobyerno at dapat na talagang magbigay ng karampatang pondo para sa makabagong patrol vessels o hindi kaya mga warships upang mas mabantayan pa ng maigi ang ating mga katubigan. Matatanda ang bibili na rin ang Coast Guard ng 5 pang malalaking vessels mula sa Japan sa pamamagitan ng pagpapautang ng Japanese government, ngunit ang mga ito ay ilang taon pa bago makarating sa ating bansa at kailangan na talaga sa ngayon ng karagdagang barko ng Pilipinas. At sa bagong balita, kinumpirma ni Senator J.V. Ejercito sa isang interview na kasalukuyan na silang nakikipag-usap sa French shipbuilding company na Naval Group at Spanish shipbuilding company na Navantia kasama si Senate President Juan Miguel Zubiri upang bumili ng warships at mga patrol vessels. Nagmamadali na sa ngayon ang Philippine government kaya kinukonsidera na nila ang pagbili ng second-hand na mga warships dahil 3 hanggang 5 taon bago matapos ang isang brand new na vessel at wala ng oras pa ang Pilipinas upang maghintay ng ganito katagal. Ayon sa Max Defense, handa ang France na magbenta ng kanilang mga kasalukuyang vessels hanggat mayroong pambayad ang Pilipinas dito, katulad na lang ng pagbenta ng France ng kanilang Frem-class frigate sa bansang Morocco at Egypt na para sana sa French Navy. Dagdag pa ng Max Defense, isa sa mga klasing barko na dapat pag-usapan ng Pilipinas at France ay ang kanilang mga Lafayette-class General Purpose frigates na nakatakda ng iretiro ng French Navy dahil papalitan na ito ng bagong disenyong frigate sa taong 2024. Hindi pa masyadong luma ang mga frigates na ito dahil nitong 1996 lang inumpisahan ang paggawa sa mga naturang warships at hitik din ito sa mga advanced na sensors at mga armaments, kaya malaking tulong din ito kung sakaling bibilhin ng Philippine Navy. In-upgrade na rin ang mga warships upang mas mapatagal pa ang paggamit dito, kaya magagamit ito ng ating hukbong sindatahan sa mas mahabang panahon, lalo na sa pagbabantay ng West Philippine Sea.
Makikita din na napakalinis ng disenyo ng warship na ito, kaya mayroon itong stealth capability, kaya mahirap ma-detect sa radar ang mga Lafayette, lalo na't gawa din ng ibang parte nito sa radar absorbent material. Wala pang detalye kung magkano ang second hand na presyo nito, ngunit dapat itong paghandaan ng Philippine government dahil hindi ito ordinaryong klase ng warship. Ang isa pa umanong dapat ikonsidera ng Philippine Navy ay ang mga Santa Maria class guided missile frigates ng bansang Espanya dahil nakatakda na rin itong iretiro sa mga susunod na taon dahil papalitan na ito ng Boniface class frigate ng Spanish Navy. Hindi lang din mga second-hand warships ang pinagdiskusyonan ng ating gobyerno sa France at Espanya dahil kasama din sa plano ang pagbili ng makabagong warships kapag magkaroon ng sapat na pondo sa AFP Modernization Program. Para naman sa Coast Guard, dapat din umanong kumuha ng mga second-hand na vessels mula sa Japan Coast Guard katulad na lang ng ginawa ng bansang Malaysia. Maraming pwedeng i-offer ang Japan sa ating bansa, lalo na't nagpahayag na rin ang Japanese government na handa silang mag-transfer ng mga kakailanganing assets ng Pilipinas at handa din silang magpautang para sa mga makabagong vessels. Matagal na dapat ginawa ito ng ating bansa, lalo na't alam naman natin at ng ating gobyerno na kulang talaga sa vessels ang Coast Guard at Navy at ngayong lumalala na ang tensyon sa West Philippine Sea ay saka palang magmamadaling bumili ng vessels. Sa ngayon, umaasa tayong agarang maisasagawa ang mga planong ito at mabigyan ng sapat na pondo ng ating gobyerno.